Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan, Kabayan. Cancer, this reading is for you, September 8 to 13, 2024. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto na personal reading at energy nyo lang ang gusto makuha natin, all the details po is nasa baba po ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Cancer. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman dapat sa'yo. Maaring vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Pag hindi nag-fit, huwag mong ipilit. Maaring nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, labakan natin ang ating isipan. Ano ang iyong energy this week? You show me. Cancer. Thank you. Bakit po? Thank you. Sa ngayon, sa nakita ko sa iyo, energy mo this week is may ano talaga no, may cycle ng buhay mo na nag-end, no? Ang nakita ko ito. Yun nga, ang nakita ko naman is yung pagsasaayos ng sarili mo. No, inaayos mo na at mailelet ko ka na. Yan, nagkakaroon na ng transformation sa iba. Yan, nagkakaroon na ng pagbabago. There's a new life or may mga minamanifest ka na sana mawala na yung pain na nararamdaman ko. Sana maging okay na ako. And then, ngayon naman, sa nakita ko na you need na talaga na umalis niya sa mga frustration or mga pain na nakikita ko na meron ka ngayon, no? And then, focus to yourself. Siyempre, mas alagaan mo ngayon ang sarili mo, mas pahalagahan mo ngayon yung sarili mo. It's time to renew. No, it's time. Magpaganda ka, di ba? Maganda ka this time. After ng mga nangyari na niloko ka, yan, binackstab ka, or mga tao na nagsinungaling, ng babae, ng lalaki, yan, kung nanakawan ka man, di ba? Yung mga tao na naging sneaky sa'yo, family mo man yan, karelasyon mo man yan, yan. Sa ngayon, you need to trust your intuition din sa nakita ko sa'yo at mag-focus ka ngayon sa sarili mo. Yun nakita ko. Mas more kang mag-action at mas more kang create yourself in a new you. No, sa nakita ko dito. Yan ang energy mo ngayon. To create yourself and to love yourself more. Yan, ang nakita ko. So ngayon kasi parang very sensitive yung iba sa inyo, no? Very sensitive. And saka, mas more matured. Yan, ang nakita ko. Anong parating kay Cancer? You show me. There's a new horizon sa iba sa inyo, no? Ay, ano ba to? Parating po kay Cancer. Wow! Dami mong 10. 1, 2, 3. 3, 10. Bakit po? Katanggap ka raw na communication, text message, email, sa nakita ko dito. Parating sa'yo is, may tao dito na magso-sorry at makaka-ano ka sa kanya ng email. There's a union. Ako nakita. Maaring kapamilya mo o dati mo karelasyon. May third party, no? Sa nakita ko dito. Maybe yung manifesting din na magkaroon uli ng union sa buhay mo, no, nang mabuo uli either yung family mo or karelasyon mo, sa nakita ko dito. May mga sitwasyon na didesisyonan mo rin, no? May mga didesisyonan ka sa buhay mo na maaring tapusin mo na totally, no? Or you need, no, if ever, you need to create yourself, and this is a time din na i-create mo yung sarili mo. In a new you nga, you need to let go and you need to move on.
kailangan mo talaga kailangan na ngayon ng paglilinis. Maaaring yung iba sa inyo, baka maglilinis kayo ng bahay, maglilinis kayo ng mga situation nyo sa buhay nyo, maglilinis kayo ng mga hindi na kailangan sa buhay nyo, yung mga ganun nakikita ko. Pagsasaayos, yan, nakita ko rin yung pagsasaayos ng mga bagay-bagay ang nakikita ko sa iba sa inyo. Yung maparating sa iba. Baka may mga ayusin ka na, may mga lilinisin ka na, may mga tatapusin ka na, baka ikaw mismo ang magme-mail or kapag naka-receive ka ng mail, baka hindi mo rin siya tanggapin sa iba sa inyo, no? Baka, yun nga, kasi baka mas need din naman kasi na you need to end para mas pumasok yung kung alam mo naman kasi na hindi na kailangan, huwag na. Kasi ang nasira, lalo na ang tiwala, pag nasira ang tiwala, kahit na anong pilit mong ibalik yung tiwala mo, hindi na yung mga patitiwala, hindi na babalik yun sa dati. Hindi na, palaging magkakaroon ng pagdududa. Kahit sa kaibigan, kahit sa karelasyon, kahit sa family, andun pa rin magdududa at magdududa. Kahit sasabihin mo na magbabago na, andun pa rin nakatatak na yun Kumbaga, nagkaroon na ng mantsa. Anong dapat po iwasan ni Cancer? Please show me. Dapat po iwasan ni Cancer. Please show me. Dapat po iwasan ni Cancer. Okay, thank you po. Bakit po? Ang mga dapat mo daw iwasan is yung magulo ang isip, pag-iisip, lungkot, na you feel rejected, yung dapat mo iwasan yung you feel parang you're alone, iniwan ka sa ere, tapos yung mga parang nagiging imbalance ka kasi sa ngayon, yan mga dapat mo iwasan. Yung hindi pagiging stable when it comes to yourself. Saka wag ka daw maging over commitment sa mga bagay-bagay na hindi na naman dapat nararapat, no? And then iwasan mo rin yung makontrol ka nito sa nakita ko dito. Yun ang mga iwasan mo, yung pagiging mahina, yung hindi pagkakaroon ng mga clear thinking, decision ang nakikita ko dito, and don't be hangman. Ang sinasabi to, you need to accept yung mga situation na hindi na dapat. At saka sinasabi rin dito, yun nga, kailangan mo talaga mag-sacrifice. Para rin yun sa'yo. No? Para rin yun sa pagbabago mo. Para makita mo, kumbaga, makita mo dapat yung halaga mo Don't wait. No? Don't wait. Ang nakita ko dito. You need to surrender na rin sa nakita ko to. And syempre, action. Huwag ka pa control sa sitwasyon mo na meron ka ngayon. You need to accept, and baka iba sa inyo may problema sa pera, no? And yun nga, kung ano may mga sitwasyon mo ngayon, you need to be organized. No, huwag ka ma-overcommitment dito sa sitwasyon na to. And be stable, syempre, sinasabi rin. May mga chaos kasi ako nakita. Anak, ano ba tong sandali? Parang may bumaksak sa ko. Saka wag mong isipin na nag-iisa ka, no? Kasi handyan naman yung malalapit sa puso mo. Huwag ka daw malungkot. Kailangan mo ngayon is, you need to use your head, be calm, syempre, and use your head when making a decision. When it comes to love, kamusta po si Cancer sa love? Tandaan nyo, love is hindi lang boyfriend, girlfriend, family, friend, anak, kapatid, kasamahan sa trabaho. Cancer in love. Thank you. Bakit po? Okay, thank you. When it comes to love, andun talaga yung sadness
hindi talaga itong sitwasyon na to na hindi pa talaga totally nagtatapos para sa'yo. Oo, malungkot. You're still waiting. You don't know kung saan yung kung ano yung dapat direction mo. Ano pa ba hinihintay mo? Yun ang iniisip ko no. Sa ngayon, hindi mo kasi alam. Kasi handito ka sa sitwasyon mo na gusto mong i-correct Gusto mong itama Naghihintay ka ba ng sorry? No? Naghihintay ka ba na mabuong muli? Siguro this at time na rin na hanapin mo yung makakapagbigay sa'yo ng fulfillment and happiness. Kasi ngayon sa nakita ko sa'yo lungkot. There's a sadness. Yun nga, yung iba dito baka naghihintay pa kayo. Baka ini-evaluate nyo pa yung mga bagay-bagay. Bakit nangyari yun? Bakit ganun? Mga ganun sitwasyon. This is a time na rin talaga na you need to let go. And you need to withdraw or to escape dito sa sitwasyon na to. Minsan tanongin mo yung sarili mo. Kung kayo is nakahiwalay, kung ito is sa boyfriend, girlfriend, o sa family man yan, o sa kaibigan, kung ano man yan, isipin mo rin, worth it pa ba? Diba? Kailangan pa bang maghintay o kailangan ko nang mag-decide? Ganyan. Pero nakikita ko sa ito, puro lungkot, sadness. Yan, nagkakaroon ng battle tot no? Yung isipan mo, naglalaban. Yung puso at isipan mo, naglalaban yun Sa nakita ko sa dito I-evaluate mo yung mga bagay-bagay. It's time din kasi na i-progress mo yung sarili mo, yung nararamdaman mo, yung mga tamang gagawin mo dapat. No? And finish the unfinished ang sinasabi dito. No? Kasi kailangan mo mag-let go para makita mo yung happiness. Kasi the more now you are full, yung blessing ni universe at ni Lord, hindi niya maibibigay sa'yo kasi you are full. Kailangan you have an space. Kailangan may space ka para yung blessing na nararapat para sa'yo, maibigay niya sa'yo yun. Diba? Kailangan din dito nalaga ng pagpapasya sa'yo ngayon. No? Ang nakita ko sa iba, naghihintay nagwo-wait pa kayo for a while. No? Siguro yun na, it's time na rin na i-let go na itong sitwasyon. It's time to decide, syempre. It's time to decide. Lakasan mo yung loob mo, no? Nakita ko dito. Marami kang kinikim-kim sa ngayon. It's time to make a new beginning. Huwag kang mag-focus sa iyong stress, sa anxiety, sa pag-aalala, sa takot. Kailangan mong makita at you need to withdraw na rin yung mga sitwasyon na dapat i-withdraw. Okay? Ano pong advice nyo kay Cancer? Show me. Tingnan natin. Sa ngayon, yung iba sa inyo nagkakaroon na rin ng mga new perspective, pananaw sa buhay, mga bagong feeling sa mga aspeto ng buhay. Nagbabago na siya, no? Kasi nakita ko dito nagkakaroon ng disappointment when it comes sa love, when it comes sa mga hinihintay. Siguro hindi pa talaga hinihintay nyo to fulfill itong sitwasyon na to. No, it's time to let go na rin itong sitwasyon na to para mas makita mo more yung para sa iyo. Universe advice po kay Cancer. Advice po kay Cancer. Bakit po? Thank you. Oy. The King and the King. Advice niya sa'yo, you need to take care of yourself. Siyempre, you need to take care of yourself and you need to love yourself. So, sinasabi ito. Huwag kang malungkot. Siyempre, you're not alone. You need to accept and you need to be strong at huwag kang maguluhan. No? This is the time na rin na kailangan mong maintindihan yung mga bagay-bagay. No? This is the time na rin na kailangan mo ng peace. This is the time na rin na magkaroon ka ng clear mind. Be strong and yun nga, protektahan mo daw yung sarili mo. Sinasabi rin dito. Kailangan mo ngayon na i-improve yung sarili mo at i-accept yung mga bagay-bagay. Huwag ka daw malungkot. Kumbaga, kailangan mo ng mag-change. Changes is needed sa nakikita ko sa'yo dito. And yun nga, mas mahalin mo ngayon yung sarili mo.
and maging aware ka na rin sa next time na mga mangyayari. Siyempre, mas good din daw kung makakahingi ka ng advice sa ibang tao. Ang nakita ko dito, it's good din yun. This is the time talaga to change and to transform. Yan ang advice niya sa'yo. You need to let go yung mga situation na hindi na talaga magwo-work. You need to end yung mga conflict, umalis ka na sa mga sitwasyon na puro gulo, puro kasinungalingan, puro hindi katotohanan, mga ganun. You need to getting away with something na nakapagmamanipulate sa iyo to make a new beginning sa buhay mo. Kailangan mo ngayon mas makita yung halaga mo, yung future mo, diba? Yun ang sinasabi sa'yo. Arigatou namaste, God bless.